So yun mga ma'am, so nandito tayo ngayon sa McDonald's 50th anniversary exhibit sa West Kowloon dito sa Hong Kong. We are like transported doon sa 1950s. Mali yung math mo. Ito guys, sobrang iconic din ito. Ito yung sa McPlay Place eh. Tapos yun yung mga seats, so yung mga stool. So ito yung merch nila. 50 years of love. And it's our first time no to try this hop-on hop-off bus dito sa Hong Kong. Like more than 6 years na tayo dito pero first time namin ni Jam. We're on our way sa Repulse Bay. So basically pupunta ako doon para sa Human Made Store. It's been a while since the last time na nag-featurean tayo but we are so back. So yun mga ma'am, so nandito tayo ngayon sa West Kowloon Free Space. Dito yan sa Hong Kong. And we are here for the McDonald's 50th anniversary exhibit. Kung makita nyo, para tayong tin-transport or nag-teleport pala sa makaluma at sa pinakaunang McDonald's store dito sa Hong Kong, sa Patterson Street. So, ayan, dito tayo lilibot mga ma'am, sir. Dito namin kayo papasyal for today's video. Kaya kung gusto nyo kaming samahan, let's do this. Let's go. So yun guys, as you can see, nandito tayo ngayon. Ito yung McDonald's store sa may Patterson Street. So ito yung unang-unang store nila dito sa Hong Kong. Okay, so dito pa lang tayo sa first, parang, ano ba to? First part ng exhibit. So, let's go. So you can also wear the McDonald's staff uniform here. Really nice. So this is the evolution nung packaging nila from 1970s, tapos ito 1980s, and 1990s. Very nostalgic. Then ito na yung 2000s, diba? Galing, nakakamiss din, no? Dating packaging and all. Tapos ito na yung ngayon, 2020s. But to be honest, parang mas maganda yung packaging before. Diba? Tapos ito yung mga lumang, mga posters nila. And then, there's Grimace. Hi, love. Ang cute, too. So, ito yung mga placemat dun sa trays. Very nostalgic. Ito naalala ko, ito yung Snoopy. Nakatawa. Dati, meron akong vlog na tinastes ko. Itong Yakiniku Beef Fantastic Burger nila rito. Dahil sa Pokemon, ayan, catalog nila ng mga naging flavors, mga naging promo nila dito sa McDonald's Hong Kong. Sa BTS. May Green Lantern din pala before. Sobrang laking parte ng McDonald's dun sa childhood namin, lalo na kapag uwi kami ng Tarlac sa province namin. So, automatic yun na before kami umuwi, makarating doon sa bahay namin sa Tarlac, sa Santa Ignacia. Dadaan kami doon sa pinakamalaking McDonald's doon sa Tarlac. Tapos natandaan ko, meron pang McPlay Place noon. As in, may mga yung mga makaluma na mga parang rides sa mga carnival, tsaka mga parang playground, gano'n. So yun talaga yung bonding namin before. Nakakamiss lang.
So this is the cruise uniform. Ayan, tapos may mga pins din dito. Iconic pins. Kung super fan ka ng McDonald's, may elibs ka dito sa exhibit nila rito. Sobrang nostalgic ng mga Happy Meal. Ito naalala ko to, inipon din namin yan. Yung Snoopy na yan. Yung World Tour, yung iba-iba. Ito, natatandaan ko ito. Parang sa UK yan. Na-manifest pala ng mga kapatid ko yung UK before. Alam ko yun yung binili namin noon. Meron pa yung Tarzan, yung mga Disney rin, di ba? Tsaka yung may spaceship. Ito yun. Yung spaceship, nabubuuin mo. Ayun, na Max Space. 1998. Inipon din namin yan. Yung iba rito siguro hindi available sa Pinas eh. Di ba? Ayan, katulad nga CNY. Ito parang hindi ko matandaan tong Doraemon. Ito, yung Star Wars. Ang natatandaan ko ito, yung parang Polly Pocket yata meron yan. Pero pinaka the best talaga yung ano eh. Ito, yung Max Space. Sobrang ano niyan sa akin. Sobrang memorable niyan. Tsaka yun nga, yung mga Snoopy. Ito mga bago-bago na to eh. Na mga Happy Meal. Ayun, iconic din to. A candy box. Ayun. Yung Happy Meal na yan. Nabubuksan yan eh, di ba? Oo. Meron din kami yan, alam ko eh. Pwede kayo na. Kasi yung papa ko nag-work sa Saudi, sa McDo. Nag-work sa McDo? Ang dami. Ayan, meron din yan. Yung ano, lumulutang sa ano, di ba? Meron kami yan. Sa tubig. Ayun, McWave, 1999. Ito, 2001, McDoodie. Ay, parang hindi ko matandaan. Parang wala kami. Hindi ko na alam yan. Itong Space Shuttle team nga. Alam ko, iba pa ba yan? Ay, iba yan. Yung Max Space nga. Line na yan. Ito, first Happy Meal daw sa Hong Kong. Ayan, Western Cowboy Series noong 1995. Ito guys, sobrang iconic din ito. Ito yung sa McPlay Place eh. Yan, yung sa playground, di ba? Tapos yun yung mga seats, yung mga stool. Sobrang nostalgic. Nakakamiss. Baya, para sa mga lumaki sa McDonald's, ito yun. So now, we are heading upstairs. Pero yan, may mga exhibit pa rin dito. Ayan, yung history ni Hamburglar. Dati ganyan pala yung tsura niya. Tapos in 1985, ayan, pinalitan yung look niya. Slightly less menacing look. Pero siya yung favorite ko dito. In 1995, Birdie got a makeover. Ganyan yung tsura ni Birdie dati. Takot. So this is Grimace's history. Ayan, kalaban pala siya dati. Ito ang ganda ba? Yung shirt. McDonald's shirt. 50 years of love. Simple lang siya. May McDonald's lang doon na logo. So, there's this one. Varsity jacket. Tapos yan yung ano. May patch sa likod. Then ito. So yun mga ma'am sir, we're here sa Hop On, Hop Off bus. We're on our way sa Repulse Bay. So basically pupunta ako doon para sa Human Made store because of their recent drop ng Pokemon Human Made collab. Pero yun, according dun sa office mate ko, haba na rin ng pila so I don't think makakaabot ako dun sa drop. Kaya yan, i-enjoy na lang namin ni Love ang aming Hop On, Hop Off bus. So by the way, itong H3 bus na to, you can access this bus or pwede kayong sumakay dito sa bus na to from Admiralty Exit B. Ayan, then tatawid lang kayo. Pag exit nyo ng Exit B, nandun na yun. Currently, we're on our way to the Golden Bohemia Square. So yun yung stop after ng Admiralty Station. So yun, it's our first time to try this Hop On, Hop Off bus dito sa Hong Kong. Like, more than 6 years na tayo rito pero first time namin ni Jam i-try itong Hop On, Hop Off. And around 50, Love, tama ba? 49 point something yung fare. Ayan, and you can use your Octopus card para ibayad. So actually, di namin naman balak talaga mag-hop on, hop off. Pero ito kasi yung pinakamabilis na way for us to go sa Repulse Bay. Ito na, this is Golden Bohemia Square. That's Victoria Harbor on the other side. And we are here in around Central.
for today's video, turistang-turista ang ano namin, ang atake natin dito sa Hong Kong, mga ma'am, sir. Hop on bus, let's go. Ano masabi mo, love? Ang saya. Ang ganda dito sa HK. Ang ganda pala dito, mga ma'am, sir. Ayan o. So yan, yung makikita nyo, hindi natin nakikita. Wala na pala. Pero, hindi na pala kita, pero dito yung Happy Valley. Dito yung horse race track, diba? Ayan. Medyo may amoy eh. Amoy kabayo. Pero yun, hindi ko na napakita. Kaya pa-tunnel na tayo, papunta ng Ocean Park. Our next stop here is Ocean Park. So, yan, if ever gusto nyo ring itry ito, tapos papunta kay Ocean Park, pwede. Mainit lang talaga. Pabalik na tayo. Papunta na tayo ng Deepwater Bay. Actually, maganda yung view rito, guys. Kapag papunta na ng Deepwater Bay, Repulse Bay, kita mo na yung beach. Yun yung nililook forward natin dito. Yung, mga kabichan. Kabichan. By Ocean Park. Siguro maganda tong gawin ng winter, no? Hindi yung kasagsagan ng init. Although hindi naman na sobrang init ngayon dito sa Hong Kong. I mean, as compared to mga previous weeks, diba? Tsaka months. Medyo mahangin-hangin naman na. Well, nasa nasa tuktok tayo ng bus, talagang mahangin. Pero yun, hindi na siya kasing hapdi yung init the past few months. So, yun yung weather update natin dito. Gusto kasi yun, diba? Yung mga pa-weather update. So, diba? Kiuso tayo. So yun, as of filming this vlog, so ang last stop nito is Repulse Bay na, itong H3, kasi due to Typhoon Ragasa last time, medyo may sira yata yung ibang mga daanan papunta ng Stanley Beach na dadaanan itong H3, kaya pwede pa rin naman kayo pumunta ng Stanley area through H4 bus na. So lilipat na lang kayo ng H4 bus. Pero ayan, currently dinadaing tayo. Parang tama bang decision to? Ayan, parang sarap mag-swimming, no? So maganda na dito kayo sa right side, sumakay or umupo para kita nyo yung beach area kapag papunta ng Stanley Beach or papunta ng Repulse Bay. Tulad niya, ito yung view namin from this seat. So now we are approaching Repulse Bay. And dito nga yung stop natin. Nakapag-vlog na rin ako before Repulse Bay. Siguro mga 5 years ago yun. Bago-bago pa kami ni Love na. So yeah, panoorin nyo kung gusto nyo. Residential area rin siya, mga ma'am sir, itong Repulse Bay. Medyo bougie rin yung area na to. Medyo mahal-mahal yung mga condo units dito. So yun guys, so dito na kami sa Repulse Bay. So basically, anong nangyari? We missed our stop. So napunta tayo sa Stanley Beach. Oo, yun pala yun. Kung nasa taas kayo, parang wala kayong makita na stop button. So, kung bababa kayo dun sa hop on, hop off, in between ng mga stops, kailangan bumaba kayo kasi dun lang yung may button. Ewan ko, baka hindi lang namin nakita or what, pero yeah, that's our story. But anyway, we're here. Matatandaan nyo, ito yung where's the food? Ayun, ito yung kay Catherine and Alden. Kaso wala ng Catherine, nabuwag na sila. Pero yun, yung sa movie nila before, dyan sila. Anyway, papunta na kami din sa Human Made Store. Although, sabi nung ating friend, haba na ng pila. And hindi na sila namimigay ng queue tickets para dun sa Human Made Pokemon collab na merch. Pero, pupuntahan pa rin natin sila. Okay.
So ito, yung The Pulse na mall dito sa Repulse Bay. Pero yung mismong human-made store din siya sa taas eh. So, doon tayo pupunta for now. So yun, pet friendly rin tong ano. Ayan, sente, makita tayo ano. Ayan, may sulok yung very bougie yung area. Talagang magaganda yung ano. Kasi nga beachfront, tapos yung mga dito, yung mga units dito, ang ganda kayo. Very residential. Tapos yun, puro mga expats halos. Yung mga nakatira rito. Okay, so yun lang naman. It's our second time pa rin. Ako, second time ko pa lang. Si Love, alam ko, pumunta siya rito with with my former office mates. Pero okay naman dito. Ako masasuggest ko siya. Diba? Gusto nyo na yung chill na vibe, pero might as well go here ng hindi masyado mainit. Para hindi mainit. Pero kung gusto nyo yung summer vibe, diba? Sa Hong Kong, this is also a nice place to visit. Meron na silang Arabica rito eh. Ganda ng store nila rito. Anyway, this is the beachfront. Ganda. So yun mga ma'am, sir, supposedly na agenda namin dito sa Repulse Bay, epic fail. Pumila ako ng mga 2 hours, tapos si Thomas, kaibigan natin, and his girlfriend, pumila rin ng mga 3 hours. So yun, ang ending, sold out yung collab ng Human Made and Pokemon. Kasi may iba na 4 AM nandito na nakapila para lang doon. So, ayun, nasa mga resellers na, nasa carousel na sila nakapost. Kasi yun, ang init na. Pero I think, saan tayo punta, Love? Central. So punta na kami ng Central ngayon. Doon na kami magla-lunch. Yun lang, medyo may kalungkutan na hindi tayo nakabili. But let's see, baka sa reseller pumatol na lang. For the love of Pokemon, let's go! So yun mga ma'am sir, dito sa Central Market kasi meron yung pang Pinoy grab and go food. Parang halo-halo yun ng mga iba't ibang mga Pinoy na ulam. Pero may event kasi ngayon na Oktoberfest dito sa sa Central Market. Kaya ayun, fail ulit. Hanggang 1 PM lang sila today. Alas 2 na. So hindi kami umabot doon sa cut-off nila. Kaya ayun, ubos na. Pero yun, if ever you're interested mga ma'am sir, pwede yun. Meron dito mga Pinoy food, mga Pinoy ulam, di ba? Tapos grab and go hot meals dito sa Central Market. Yan, malapit lang siya sa IFC. Ayun, fail yung mga natin today, Love. Yung mga gala natin ngayon, yung mga ganap. Hindi tayo nakabili doon sa Human Made. Hindi tayo nakakain ng Pinoy food dito sa Central Market. Saya! Been a while since the last time na nag-kitcheran tayo, but we are so back. Along Minden Avenue, makikita nyo rin tong Alice Pizza. So natakam kami ni Love. Ang in-order namin dito ay yung Chef's Choice at Pepperoni. Sobrang solid ng pizza na to. Medyo pricey lang siya dahil ang presyohan is by gram. Pero nasulitan naman kami kaya ire-recommend ko rin to. Hindi lang ako nakapag-vlog ng ating naging taste test. Kaya trust me bro na lang.
문득 들려온 너의 목소리 따뜻한 그 말 조용히 피어난 노란 봄 웃는 네 모습을 보면 괜히 심장이 빨라지고 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해. So guys, we're here sa Pacific Place dito sa Admiralty. So kakatapos nga lang natin dun sa DMW or Department of Migrant Workers dito sa Hong Kong. So we had to go there para nga mag-apply or mag-change ng employment details. So now papunta ako dito sa Cova. Ayan. Bili lang ako ng ano nila rito, mango pastry nila rito. Kasi yun yung paborito namin ni Love. Na bagong discovery kaya ayan. Bilang ko rin siya. So ito yung naamas namin ni Love ngayon, yung mango cream pastry nila or dough. I would recommend this one. Medyo pricey lang pero worth it siya para sa amin. So yeah, I got the goods. Ayan, nakabili na ako. Pero yung maliit na yung binili ko, $55 yung mango cream pastry nila. Punta na ako ngayon doon sa Shake Shack. Dito rin yan sa Pacific Place. So, doon muna tayo kakain. Then after that, uwian na. Dahil naka-half day lang tayo, so balik tayo sa work. Pero naka-work from home naman. Yun lang. Day in my life, here in Hong Kong. Ayan, so for today, nag-Shake Shack tayo. So, ito yung ating first meal of the day. So, actually kakagaling ko lang dito sa United Center. Ayan, din sa Department of Migrant Workers. Kasi nagpa-update tayo ng kontrata. So, yun, tip lang din para sa mga katulad ko na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. So, para magpa-update kayo ng mga employment details nyo sa 29th floor yan ng United Center dito sa Admiralty. Mabilis naman kasi iba yung pila for migrant skilled workers. Tama ba yun? Basta sa mga skilled workers, domestic helper queue, medyo mahaba yung pila ngayon. Kaya siguro yun, advisable na agahan nyo yung punta. Even dun sa mga skilled, medyo may pila na rin, pero hindi naman kasing dami. So nagbubukas siya ng 9 AM. Initially, I thought 2 PM onwards yung sa verification process no sa skilled workers. Kasi nakapaskill dun sa counter 11. Kaso yun, natanggap naman or tinanggap naman yung application ko. Kasi dun sa website, medyo nakakalito kasi sa website, 9 to 11, nag-a-accept sila ng application or ng verification. Tapos yun, after 3 days, marireceive ko na yung confirmation na kumpleto na yung proseso nung bago nating kontrata. Magbabayad na lang ng fees. So ilalagay ko na lang din dito kung magkano yung fees na babayaran for the sake of yun nga, sa mga migrant workers na katulad ko na dito naka-based sa Hong Kong. Okay, so yun yung ilan sa mga araw natin dito sa Hong Kong mga ma'am sir. And I hope nagustuhan ninyo ang ating vlog. Kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, guys, and